Dalawang opisyal ng New Bilibid Prison o NBP ang dati nang napatay sa pananambang dahil umano sa mga bigong transaksyon sa droga para sa ilang sindikato sa loob mismo ng piitan ayon sa DOJ. May news to go si Marie Sumali. Ang mga CCTV na ito nakuha mula sa Metropolitan Medical Center sa convicted drug lord na si Ricardo Camata alias Chacha ang dahilan ng pagkakasibak ng 12 prison guard at ng mismong hepe ng National Bilibid Prison na si Superintendent Fajardo Lansangan. Mula sa CCTV raw kasi, sabi ni Justice Undersecretary Francisco Baraan, malinaw na walang matinding sakit ang inmate na nakakulong sa maximum security compound. Pero sa videong ito nakuha noong May 31 sa naturang ospital kung saan makikita si Camata na nakikipag-high five sa kanya mga prison guard, tila may mas malalim pa raw na ugnayan. Minsan pa nga, sabi ni Baraan, pag nagkaonsehan, maaaring mauwi sa patayan. I know at least of 2 killings, of 2 high officials in the NBP na ang suspicion, they have links with yung mga criminal syndicates inside the NBP. Meron silang hindi natupad sa mga usapan, no? Ayaw munang pangalanan ni Yusek Baraan ang 2 matataas na opisyal ng NBP na pinatumba umano. Pero aniya ang isa ay dating superintendent ng Bilibid. Pina-ambush umano siya ng isang sindikato noong 1 taon. Ang isa naman na dating deputy director ng Bilibid, ina-ambush din 2 taon ang nakararaan. Ang dahilan sa 2 kaso, hindi natuloy ang drug transaction. Sabi ni Baraan, may malamafia ang kultura kasi sa loob ng kulungan. Nangyayari yan kung may mga inaalaw yung mga ganyang mga kalakaran dyan sa NBP. Kaya dapat tapusin yan yung mga reported criminal activities, inmates supplying the drug trade inside the NBP. Then parang may mafia-style killings dyan. So it's very alarming. No? In fact, it creates fear. Patuloy ang investigasyon patungkol sa mga presong nakapagpapa-ospital sa labas ng walang pahintulot ng DOJ. Pero hindi inaalis ni Baraan na maaaring may mas matataas na opisyal pa na protektor ang mga sindikatong ito. Mariz Umali, GMA News.